Mga minamahal, tayo po ay dadako na po sa pinakamalagang bagay sa ating pananambahan. Ito po ang bahagi ng pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Ano ang ating pakinggan? Ang salita ng ating dakilang Diyos. Ito ay hindi salita ng tao, kundi ito ay salita ng ating pinakamasok Kristo. Tayo po ay sama-samang dumalangin sa ating dakilang Diyos. O dakilang Diyos, Ama namin na sa langit, siya yung balapangalan sa pinakamatamis na pangalan ng aming pinakamasok Kristo. Kami po ay taos puso at labis-labis na nagpapasalamat. Siyong gabay, patnubay sa paglangis mo sa bawat bahagi ng pananambahan. Simula sa aming pagpupuri sa iyo sa pamagitan ng joyful songs, sa pamagitan ng solemn songs, sa mga buhay patotoo na magpatiran. Maraming salamat sa iyo. Sila papatunay ang mga milagro na kalimbinanggit sa mistrong ito. Ito ay nangyari sa buhay. Maraming salamat sa iyo, sabi ng mga beloved choir, sa pagkiluso sa aming kalagitnaan, ibalat na namin sa presensya na madarama. Ito nabibigay kalakasan, katatagan sa aming paglingkod sa iyo, sa katapatan ng bawat kapatiran, pagkakaluwi patandog na pupunan ng pangailangan ang iglesyang ito. Kami po ay dadako na po sa pinakamahalagang bagay sa panamban sa araw na ito. Ito po ang bagay ng pag-aaral, pagkilimay salita. Lagi siyang balingkod sa kanang akin, wala po ako magagawa. Pero bago maniminsan pa, kami po ay humingi ng kabagan, kapatawaran sa aming pagkukulang pagkakasala sa iyo. Patawin mo kami malapin noon. So anong pangalan Panginoon Pastor? Kami po malapin na ito, malapin noon. Halos yung pagbisalita, lang siyang malingkod, malapin na pagbisalita sa mga labi, daluyan, spiritual papala, kalagay pang kapangyarihan. Na aking mapangaral ang mabuting balay sa pag-ibig at pagmahal, kalakip ang kapangyarihan. Bigkisin mo kami ng dakilang pag-ibig, alis mo pagkabawin puso at isipan. Itong samot na ko sa pangalan ni Jesus at sama-sama namin sa suway. Ang yung hadlang gawa ng kabay sa aming kalagitan, demons of doubt and Philippines section, traces, cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, muli tayo po ay makabalik sa ating magkinupahan. The highest praise, thanksgiving, honor, and majesty belong to our Lord Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords. Ganun po aking pinabot ang aking pagbati, dubling paggalang sa ating minamahal kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Estad Almeida, a man of God, a prophet of God, and bishory and teaching and cherished our dearly beloved Honorable Aslam Pastor Willie Almeida, our dearly beloved Mama Dear, sa lahat ng beloved Almeida children, the whole Almeida family, maging sa aking kapwa magagawa sa at maawit marunong sa ating lahat. Magandang hapon po sa iyo lahat. Mga minamahal, paisunod sa ating minamahal at nabigyan ng mga bisita. Mga minamahal, tayo ay mayroong kailangan sa Diyos. Amen? Amen. Mga minamahal, ang Diyos, mga minamahal, ay nagbigay ng pag-asa sa tao. At ito po, mga minamahal, ay kanyang ginagawa. Kapag ang Diyos ang nangako, tandaan po natin, yan ay mangyayari sa iyong buhay. Sa tao, kapag nangako, maaaring hindi pa ito mangyayari. Pero kapag ang Diyos ang nangako, mga panghawakan po natin, mangyayari at mangyayari yan. Amen? Kaya mga minamahal, huwag tayong magpatalo sa gawa ng dyablo. Amen? Alam po ninyo kanina mga minamahal, habang tayo nagpupuri, mga minamahal, ang Diyos ay napipighati. Hindi natin binibigyan ng papalaga, importansya ang ating pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Hindi tayo nagsusumikap na tayo ay mapuspos ng Espiritu ng ating Kristo. Tandaan po natin, kapag puspos ka ng Espiritu ng ating dakilang Diyos, ang dyablo ay hindi magtatagumpay. Amen? Amen. Bakit? Sabi sa Biblia, Peter, upon this rock, I will build my church, and the gate of hell shall not prevail against it. Hindi magtatagumpay ang dyablo. Amen? Bakit? Tayo mga minamahal ay nandito nakatayo sa batong matibay. Amen? Batong matibay sa pangalan po ng ating pinakamasok Kristo. Mga minamahal, kapag matibay ang ating pundasyon sa ating panampalataya, mga minamahal, kahit anong gawin ng dyablo, kahit anong maso ng kaaway,
Kahit gamitin pa niya ng jackhammer, ng bako, mga minamahal, ang kalaban ng Diyos ay hindi magtatagumpay. Bakit? Mas makapangyarihan ang nasa atin. Walang iba kundi ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, kapag ang Diyos, mga minamahal, ay nasa atin, manatili tayong matibay, manatili tayong nakatayo, dahil ang ating pundasyon, mga minamahal, sa ating panampalataya ay walang iba kundi ang ating mahal sa Kristo. Kaya mga minamahal, hindi kaluguyan, mga minamahal, yung araw na ito para sa atin. Isang kaluguyan kapag hindi mo nasunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Isang kaluguyan kapag hindi mo sinunod ang kanyang mga palatuntunan, ang kanyang mga utos. Pero kapag sinunod mo, nagsusumikap ka, umiiyak ka sa ating dakilang Diyos, lumuluha ka, dahil ikaw mayroong kahilingan. Sabi sa Biblia, humingi ka at ikaw ay kanyang pagbibigyan. Nais mong gumaling sa iyong karamdaman. Ang Diyos ay dakilang manggagamot, dakit pisisyan, dakit healer. Inayawan ng ospital, inayawan ng siyensya. Lumapit sa Diyos, sumunod sa kanyang palatuntunan, sa kanyang mga utos. Ang kanyang karamdamang tinatanggihan po ng ospital. Tinataningan ng 3 buwan, 3 araw. Hanggang ngayon, buhay. Bakit? Totoo ang pangako ng ating dakilang Diyos. Amen? Sa Diyos, walang imposible, mga minamahal. Kapag sumampalataya ka, maniwala ka sa Diyos, mga minamahal, mangyari ang iyong kahilingan. Ang ating kapatid, napanggip po niyo kanina ang patutuo ng ating kapatid, Sister Evelyn Panis. Cancer sa laman ang kanyang karamdaman. Siya po ay nasa ibang kongregasyon. Hindi siya gumagaling doon. Yung kanyang beloved husband, adult choir po rito. Sabi ng kanyang beloved husband, bakit hindi mo subukan sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry? Walang mawawala sa iyo. Kailangan mo ang Diyos, kailangan mo ang tunay na gawain, mga minamahal. Hindi siya, mga minamahal, nag-atubili. Dumalo sa gawain ng ating dakilang Diyos. Siya po ay nagparibaptize. Nagpakainit sa paglingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dumadalo araw ng Christmas, araw ng linggo. Namumuhay ng mga kabanalan, nagtatapat, nagbibigay at handog. Mga minamahal, check up sa doktor, sa siyensya. Pagdating niya, nagulat ang kanyang doktor. Ang sabi ng doktor, mabisa yung gamot na ibinigay ko sa iyo. Yung mga bukol mo sa katawan, wala na. Pinagaling na ng medisina. Ano sabi niya? Hindi po, Dok. Ang nagpagaling sa akin ay wala iba, kundi ang ating mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Kaya mga minamahal, sabi sa Biblia, mga minamahal, ang Diyos, mga minamahal, is the author and finisher ng ating panampalataya. Amen. Sabi sa Biblia, mga minamahal, aklat ng Hebreo, kamalang 12, talatang 2, mga minamahal, basahin po natin. Sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 12, ang talata ay 2. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na niniwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Siya ang author and finisher ng ating panampalataya. Amen? Amen. Bakit tayo nandito, mga minamahal? Ito ay kalooban ng ating dakilang Diyos. Bakit nagkaroon ka ng karamdaman? Unawain mo ng maigi. Plano yan ng ating dakilang Diyos. Amen? Kapag ang tao, mga minawalang karamdaman, baliwala sa kanya ang nagbigay sa kanya ng buhay. Ang nagbigay sa kanya ng kalakasan ng kanyang pinakatawan. Pero kapag ang tao mayroong karamdaman, mga minamahal,
Maalaala niya ngayon, maisip na ngayon, yung nabigay sa kanya ng buhay, yung nabigay sa kanya ng kalakasan ng pisang katawan. Hahanapin niya ngayon ang ating dakilang Diyos. Amen? Kaya, huwag kayong malungkot sa mga mga karamdaman. Paraan niya ng ating dakilang Diyos para kayo ay makalapit sa Kanya. Dahil sabi sa Biblia, mga minamahal, lumapit, mga minamahal, ang nabibiglang lupa, ang mayroong makaramdaman, at ito ay kanyang pagagalingin. Amen? Amen. Mga minamahal, tandaan po natin, ang paraan ng tao ay hindi paraan ng Diyos. Ang paraan ng tao, mga minamahal, magastos. Pag mayroon kang karamdaman, punta ka sa ospital. Gagastos ka. Bibili ka ng medisina. Pero wala kang katiyakan sa kagaling ng karamdaman. Amen? Pero kapag lumapit ka sa Diyos, mga minamahal, wala kang gastusin. Ang gawin mo lamang, maniwala, sumampalataya, sumunod sa utos ng ating dakilang Diyos, ay yung karamdaman ay gagaling sa malang kapamaraanan. Amen. Praise the Lord. Subok na po namin, mga minamahal, ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Dito sa Biblia, mga minamahal, mayroong karamdaman, may sakit, wala nang kagalingan. Naghintay na lamang, mga minamahal, na kukunin ang kanyang buhay. Pero nagkaroon siya ng pag-asa, mga minamahal. Dahil sabi sa Biblia, mga minamahal, ang Diyos ay napapagaling. Nilibot niya ang buong sandaigdigan. Tinitingnan ang mga tao. Kaya sabi sa Biblia, mga minamahal, ang tao walang sakit ay hindi nangailangan ng doktor. Amen? Amen? Kaya mga minamahal, anong sabi sa Biblia? Aklat ng Gawa 16:31. Ayon sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 16, ang talataya 31. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Amen. Malakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, yan po ang unang gawin ng gahanap ng kaluwagan sa kanyang buhay. Malaga ang kaligtasan. Kaligtasan ating mga kaluluwa. Kaligtasan ating mga buhay, mga minamahal. Kaya sabi sa Biblia, maaring tinawag ka na mayroong karamdaman para dito mo ngayon mapatunayan na inapakinggan na pangaral patungkol sa salita ng ating dakilang Diyos ay totoo. Amen? Dahil totoo, mga minamahal, dahil yung panampalataya, sabi sa Biblia, maging iyong sambayan ay maliligtas. Ibig sabihin, mga minamahal, plano ng Diyos ang lahat ng bagay. Hindi lamang ikaw, kundi lahat ng sambayanan. Bakit? Sapagkat iniibig ka ng ating dakilang Diyos. Amen? Amen. Praise the Lord. Sabi po sa Biblia, mga minamahal, sabi sa Biblia 31, mga minamahal, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maligtas ka, ikaw at ang iyong sangbayanan. Paniniwalaan mo ito. Ito ay salita ng Diyos. May-ari ng langit at ng lupa. Hindi ordinaryong tao ang nagsasalita, kundi may-ari ng iyong buhay. Pag ikaw ay sumampalataya, makinabang ka. Hindi lamang ikaw, pati inyong kasama sa tahanan. Bakit? Sabi sa Biblia, maging sambayanan ay maliligtas. Mapalakpakan po ba natin ang ating dakilang Diyos? Dito na tayo sa pagpapagaling ng ating dakilang Diyos. Aklat ng Juan 5, talatang 2 hanggang 8.
Sa aklat ng Juan Kapitulo 5, ang talata ay 2 hanggang 8, sa Jerusalem nga'y may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Bethesda na may 5 portiko. Nasa mga ito ay nangaghandusay ang marami sa kanilang mga may sakit, mga bulag, mga pilay, mga natutuyo. At naroon ang isang lalaki na may 38 taon nang may sakit. Nang makita ni Jesus na si nakahandusay at mapagkilalang siya'y malao ng panahong may sakit, ay sinabi niya sa kanya, "Ibig mo bagang gumaling?" Sumagot sa kanya ang lalaking may sakit, "Ginoo, wala ng taong maglusong sa akin sa tangke. Pagkalawkaw sa tubig, datapwat samantalang ako'y naparoon, ay nakalusong na muna ang iba bago ako." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." Amen. Malakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Sabi sa talatang 9, verse 9. Sabi sa verse 9, mga minamahal, at pagdakay gumaling ang lalaki at binuhat ang kanyang higaan at lumakad noon ngay araw ng Sabat. Ang Diyos ay nagpapagaling araw ng pananambahan. Amen. Ito ay nangyari ng araw ng Sabat, mga minamahal. 38 years, mga minamahal, na siya po ay hindi makalakad. Nag-aabang dahil mayroong ano rin pa, mga minamahal, mayroong tangke sa lugar po ng Jerusalem. Kapag nakalusong yung mga tao, ang tao rin ay gumagaling. Kaya mayroong mga karamdaman pumupunta po roon. Itong tao, mga minamahal, siya po ay nag-iilapin ng karamdaman for how many years? 38 years, mga minamahal. Hindi siya makarating doon dahil walang umaakay sa kanya. Nakita siya ng ating dakilang Diyos. Sabi ng malapay noon, na makita ni Jesus ng siya'y nakahandusay at mapagkilalang siya'y malao ng panahong may sakit, ay sinabi niya sa kanya, "Ibig mo bagang gumaling?" Sumagot sa kanya ang lalaki may sakit, "Ginoo, wala ng taong maglusong sa akin sa tangki. Pagkalawkaw sa tubig, datapwat samantalang ako'y naparoon, ay nakalusong na muna ang iba bago ako." Talatang 8, sinabi sa kanya ni Jesus, magtindig ka, buhatin mo yung higaan at lumakad ka. At pagdakay gumaling ang lalaki at binuhat ang kanyang higaan at lumakad noon ngang araw ng Sabat. May binigay pang resita? May binigay bang damot? Mga minamahal, panghawakan natin ang salita ng ating dakilang Diyos. Anong sabi ng malapay noon? Ibig mo bagang gumaling? Karakada ka, mga minamahal. 38 years na mayroong karamdaman. Karakada ka tumayo. Binunot ang kanyang higaan. Pinagaling na siya ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, yan po ay nangyayari sa tunay na gawain ng ating dakilang Diyos. Ayaw bang lingkod, mga minamahal? Nakikilala ako sa ating dakilang Diyos, meron akong karamdaman. Pero hindi ko inunang aking karamdaman, mga minamahal. Kundi bagkus, mga minamahal, sinuri ko kung itong gawain ay nasa katotohanan. Bakit? Ang aking beloved sweetheart na unang ligtas, 1983. Siya ay may karamdamang leukemia. Wala na pong kagalingan, payat na po ang aking beloved sweetheart. Naghihintay na kuin ang kanyang buhay ng ating dakilang Diyos. Mayroong dumating na tao, kapatiran po natin. Ito ay binago ng ating dakilang Diyos. Siya ay bakla sa madaling salita. Tandaan po natin, mga minamahal, tumboy at bakla hindi maliligtas. Bakit? Sa Biblia, dalawang klase ng tao ang ginawa ng Diyos, lalaki at babae. Walang tumboy, walang bakla.
Bakit naging bakla, naging tomboy? Na-deceive sila ng diablo. Amen? Kaya mga minamahal, praise the Lord, ang aking beloved sweetheart, unang nakakilala sa ating dakilang Diyos. Hindi ako niniwala sa gawain ito. Sabi ko sa kanya, niniwala ka dyan. Yung nagdala sa iyo, nag-aakay sa iyo, kapag gabi, may bestida. Kapag araw, nakapantalon. Dublikara. Huwag kang maniwala. Mga minamal ang aking beloved sweetheart ang nangailangan. Sumunod siya sa utos ng ating dakilang Diyos. Mga minal, bago ako naligtas, mga minal sa gawain ito, 1983 siya, 1984 pa ako. First Sunday ng January, ako nabaptize, 1984. Nag-research ako mga minamahal, ang ibang lingkod, mga minamahal, ang aking angkan sa probinsya po namin, may tungkulin sa Roman Catholic, mga pari. Kilala po ninyo si Cardinal Vidal sa Cebu. Kamag-anak po namin yan. Pero nung ako'y dumating din sa Maynila, mga minamahal, nagbago mga minamahal ang aking pagkaunawa. Dahil akala ko dati doon ako mamatay, mabuhay. Nakita ko rito ang himala na ginagawa ng ating dakilang Diyos. Unang himala na aking nasaksiyan sa pamamagitan po aking beloved sweetheart. Wala sa pag-asa. Nang siya po mga minamahal ay nagpa-check. Positive, mayroon siyang leukemia. Mababa ang kanyang hemoglobin. Dumidilaw ang kanyang balat. Parang naging mayroong mga bilog-bilog, kulay talong. Mga minamahal, lang siya po ay mapakount sa ating beloved as a pastor, beloved mother. Sabi ni beloved mother, mag-fasting ka. Nag-fasting po siya mga minamahal, 3 days. Pagkatapos niya mag-fasting, 6 linggo. Mga minamahal, siya po ay papuntang Hong Kong, nag-apply po siya, hindi siya makapasa sa medical. Mga minamahal, araw ng Sunday, nagpa-count siya uli, sige bumalik ka sa ospital. Sa po siya sa Lucas Medical Center yata yun. Nagpa-check up siya uli. Nagulat si Dr. Lucas mga minamahal. Bakit? Ang kanyang karamdamang leukemia gumaling sa malang kapamaraan. Doon ako ngayon mga minamahal, nabuksan ang aking puso't unawa. Lumulod ako mga minamahal sa mga ribulto. Pumupunta ako sa Quiapo, pumupunta ako sa Baclaran, pumupunta ako dyan sa Binondo. Saang may pista na doon ako, mga minamahal, naglalakad ako mga minamahal ang chinelas papuntang grotto. Yung aking beloved sweetheart, hindi gumagaling. Samantalang siya po ay nabaptize. Wala pang 1 linggo, ang kanyang karamdamang leukemia, pinagaling ng ating dakilang Diyos. Ibig sabihin mga minamahal, totoo ang pangako ng ating dakilang Diyos. Amen? Naghirap ka sa iyong karamdaman, mga tumawag ka sa ating malapay noon. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay nandyan, nakikinig pag ikaw ay tumawag sa Kanya. Bukas ang Kanyang pakikinig kapag ikaw ay tumatawag. Buksan natin ang mga Biblia. Aklat ng Jeremias, Kabanat 23, talatang 3, talon 6. Aklat ng Jeremias, Kapitulo 33, 3 at 6. Ito po ang sinasabi. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at may hirap na hindi mo nangalalaman. 6. Narito, ako'y magdadala ng kagalingan at kagamutan. Aking gagamutin sila at ako'y maghahayag sa kanila ng di kawasang kapayapaan at katotohanan. Malakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Sino ang ating tatawagan? Si Mang Kipweng? Hindi po. Sabi sa Biblia, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Amen? Amen. Ang Diyos ngayon ay tumatawag doon sa nangailangan. Tumatawag doon sa mga mayroong karamdaman. Maniwala ka at sumampalataya ka sa ating Kristo. Dahil sabi sa talatang 6, mga minamahal, narito ako'y magdadala ng kagalingan at
gagamutin ka. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, totoo pangako ng ating dakilang Diyos. Bakit ko nasabing totoo? Nangyari sa aming buhay. Ayun bang likod, mayroon akong epilepsy since birth? Epilepsy. Nahimatay. Since birth po yun. Pag ako inatake, lalo po sa aking paghanap buhay, tumatabi lang ako nangisay. Nawalan ako ng diwa. After mga 5 minutes, 10 minutes, yan, recover ako uli. Wala naman akong karamdaman. Pupunta ako sa ospital, pupunta ako sa doktor, magpa-check up, sabi ng doktor, wala ka namang karamdaman. Pero taglay-taglay ko, mga minamahal, ang karamdamang epilepsy. Pero simula na ako mabaptize 1984, hanggang ngayon, yung aking karamdamang epilepsy ay hindi na bumalik sa akin. Inalis ng ating dakilang Diyos. Amen? Amen. Bakit? Sabi sa Biblia. Pag tumawag ka sa Kanya, maghimala siya. Magpapakita ng dakilang bagay na hindi po pa nalalaman. Ulit ang pagkabasa para maliwanag. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa inyo ng mga dakilang bagay at mahirap na hindi mo nalalaman. Narito ako'y magdadala ng kagalingan at kagamutan. Aking gagamutin sila at ako'y maghahayag sa kanila ng kawasang kapayapaan at katotohanan. Gulong-gulo ka na, balisang-balisa ka na dahil sa iyong karamdaman. Sabi-sabi tumawag ka para ka magkaroon ng kapayapaan sa iyong dinadala, magkaroon ka ng kapayapaan sa iyong puso at isipan. Bakit? Mabigat mong dala-dala, maging magaan yan kapag sumunod ka sa utos ng ating dakilang Diyos. Amen? Ano sabi sa Biblia sa aklat ng Usiya? Usias, kabanatang 6, talatang 1. Sa aklat ng Oseas, Kapitulo 6, talatay 1, magsiparito kayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon sapagkat siya'y lumapa at pagagalingin nila tayo. Siya'y nanakit at kanyang tatapalan tayo. Amen. Ano sabi sa Biblia? Magsiparito kayo. Kayo mga nandyan sa karamdaman, nandyan sa pagsubok, nandyan sa kahirapan sa buhay, para tayo mga minamahal ay makalaya sa karamdaman, makalaya tayo sa kahirapan sa buhay, makalaya tayo sa bisyong makasalibutan, mga minamahal. Ayaw bang lingkod, kung pag-usapan ang bisyong makasalibutan, number 1 ako. Babae? Wala pa ako sa malapay nun. Lalaki? Pag may kursadang bakla sa akin dati pinapatos ni. Pero ngayon sa kabagan ng ating dakilang Diyos. Dahil sabi sa Biblia, ang sino mang nasa kay Kristo ay bago ng nilalang at mabagay ng silipas na. Ito, sila ay pawang binago ng ating dakilang Diyos. Totally, mga minal, binago tayo ng ating dakilang Diyos. Yung bisyo makasalibot wala na po. Pasuray-suray sa daanan, mga minamahal. Terrible. Habang may pira, hala, bili ng alak. Wala nang may uwi sa pamilya. So kami po ay binago ng ating dakilang. Nandito kami ngayon. Dahil sabi sa Biblia, bibigyan tayo ng kawasang, walang kawasang kapayapaan. Ibig sabihin, mga minal, walang katapusang kapayapaan. Amen? Mapayapa ang ating buhay. Bakit? Pag wala ka sa Diyos, hindi mo manawan ang pag-ibig, ang pagmamahal. Dati kanya yung balingkod, sabi ko sa malapit, sweetheart, I love you. Hindi pa sweetheart ang tawag ko sa aking beloved sweetheart. Lily, I love you. Pero paglabas ko, wala na yung I love you. Iba na ang I love you. Mga kinikala sa ating dakilang Diyos, mga dati tawag ko sa kanya Lilia, ngayon sweetheart na. Dito ko napatunayan, kapag wala ka sa Diyos, wala kang tunay na pag-ibig. Amen? Sabi sa Biblia, mga minamahal, kung wala kang pag-ibig sa iyong kapwa, kung wala kang pag-ibig sa Diyos, wala ka sa katotohanan. Amen? Amen? Kaya mga minamahal, ano sabi sa Biblia? Sumunod ka sa kanyang palatuntuan sa kanyang utos.
Aklat ng Exodo, kabatang 15, talatang 26. Aklat ng Exodo, Kapitulo 15, talatay 26. At sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo. Sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory, glory to God. Hallelujah. Mga minamahal, kapag sinunod mo ang utos ng Diyos, sabi sa Biblia, gagaling ka sa iyong karamdaman. Hindi ako may sabi. Ang may sabi ay ang makapangyarihan sa lahat. Walang iba kundi ang ating Malapinoon. Yung hindi magagawa ng tao, yung hindi magagawa ng siyensya, yung hindi magagawa ng doktor, na ikaw ay gumaling sa Diyos kapag sumunod ka sa kanyang palatuntunan, ang Diyos ang magpapagaling sa iyo. Amen? Praise the Lord! Maaring ang daladal mo ay mabigat. Hirap ka na sa paglakad. Balisa ka dahil sa iyong karamdaman. Nahihirapan ka. Anong sabi sa Biblia? Last verse po. Matthew 11, 28 hanggang 30. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 11, talatay 28 hanggang 30. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Amen. Amen! Praise the Lord! Mga minamahal, maniwala ka sa salita ng ating dakilang Diyos. Sabi sa ating nabasa, mga minamahal, magsiparito kayo. Kanina sa aklat ng Usiyas, magsilapit kayo. Amen? Pangako ng ating dakilang Diyos, magsilapit kayo. Kayong mga mayroong karamdaman, nandiyan kayo sa kabalisahan, nandiyan kayo sa kahirapan sa buhay. Dito naman talatang 28, sabi po rito, magsiparito sa akin, kayong lahat ng papagal at nabigat ang lupa, at kayo aking pagpapahingahin. Maaring wala ka ng pahinga dahil sa iyong karamdaman. Pero sabi sa Biblia, dahil sa karamdaman mo, lumapit ka, umasa ka sa Diyos, manampalataya ka upang ikaw ay magkaroon ng kaganaanan, magkaroon ka ng pahingahan sa iyong dinadala. Amen? Talatang 28, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at magpapabang puso, at masumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Mga minamahal, totoo ang pangako ng ating dakilang Diyos. Amen? Totoo ang pangako ng ating dakilang Diyos. Panghawakan mo. Ano man ang iyong hiningi sa Diyos, mangyayari po yan. Dito sa Biblia, sa aklat na Marcos, talakay na sa sunod na pag-aaral, 14 years na siya ay nagasan. Umasa sa doktor, sa ospital, ubus ang kanyang kayamanan, naghirap siya. Lahat ng kanyang kayamanan nawala, hindi pa gumaling ang kanyang karamdaman. Nung malaman niya na ang Diyos ay nandun sa kanyang lugar, lumapit pa sa Diyos. Anong sabi niya? Mahipo ko man lang ang lalayan ng damit ng ating mahal na Panginoon, ako ay gagaling. Nangyari, mga minamahal, nahipo niya yung lalayan ng damit ng ating mahal na Panginoon, karakadaka ang kanyang agas, pinagaling ng ating dakilang Diyos. Maniwala at sumpampalataya ka, ang Diyos ay totoo. Tayo minsan pag tumayo, mga minamahal,
yung mga baguhan dito po sa harap. Mga minamahal, kanina nalungkot ang iyong panlingkod. Alam ko ang Diyos ay napipighati. Hindi tayo nagsusumikap, mga minamahal. Maging ating mga minamahal na mga awit, kayo ay tinawag ng ating dakilang Diyos. Bigyan natin ng papalaga. Sinserong paglingkod ang ating dakilang Diyos. Habang umawit ang ating mga minamahal na mga awit, binabaliwala natin. Magsumikap tayo, mga minamahal, na tayo po ay mapuspos ang Espiritu ng ating dakilang Diyos. Ang Diyos ay nalulugod. Mga minamahal, mahal tayo ng ating dakilang Diyos. See? Mahal ka ng Diyos, dapat mong malaman, hindi kanya pababayaan. So, to God, hallelujah. Bugtong niyang anak, kanyang ibinigay upang sinumang sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. Tunay kanyang mahal. Hallelujah! Kaya't siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Sumikap na ating sisino pagpupuhin sa Kanya. Nagsumikap tayo na tayo magpupuhin sa ito sa ating dakilang Diyos. Dito tayo nagkaroon ng kalakasan at ng paglingkod sa ating dakilang Diyos. Ang diablo ay hindi magtatagumpay sa ating mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dahil sa Diyos kung nais mo siya'y tanggapin, ikaw sa Kanya'y manalangin. Ang Kanyang pangako'y gagawin. Tunay kanya
ng Kalbaryo.